Alright mga tol, ako po, bigay po tayo ng opinion dito ha. Kasi ito pong si Anjo Eliana, sabi nga po mukhang tila gumagawa po ng pagpapapansin sa internet. Ayon po yan sa mga netizens. At hanggang sa umabot po sa sukdulan, ngayon po may mga paratang siya at binabanggit tila no, kay Tito Soto. Yan po yung pag-uusapan natin sa video po na ito ha. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. So ayun na nga, umpisahan na natin to. Let's go! So ayun nga mga tol no. Pag-usapan po natin itong sinasabi po dito na pagkakaroon po ng tila malisyosong pahayag po itong si Anjo Eliana. Actually hindi ko po alam kung ano exactly yung sinabi niya, pero sa video po na ito mukhang binabawi niya yung sinabi niya kay Tito Sen. Sige nga po, pakinggan po natin. Pakinggan po muna natin bago po tayo magbigay ng mga opinion. Ng Tito Sen na gusto mo talagang laglagan. Nagulat ang maraming netizens sa mga binitiwang salita ng actor TV host na si Anjo Eliana na may kinalaman sa Eat Bulaga host at Senate President na si Tito Soto. Ayon sa ilang mga netizens, ano daw kaya ang naging motibo ni Anjo sa mga naging pahayag niya sa Anjo and Mr. Rongbang vlog sa TikTok na may mahigit 1,000 followers sa nasabing live stream noong November 3, 2025. Matinding revelasyon ang sinabi ni Anjo Eliana na may kinalaman sa veteran TV host at politician na si Tito Soto. Narito ang naging pahayag ni Anjo: Tito Sen, ang dami mo na naman pinalabas. Yung mga bayaran mo sa mga vloggers, Tito Sen, gusto mo talagang laglagan? Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit niyo? Tito Sen, okay ba sa'yo yon, Tito Sen? Gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin? Sabihin mo lang, Tito Sen, at iano ko na, ibabox reveal ko na. Sasabihin ko na sa taong bayan kung sino ang kabit mo mula 2013. Sige lang, banatan nyo lang ako at marami pa akong ilalabas. Hindi lamang ito ang naging paraktang ni Anjo. Ayon sa kanyan, may sindikato din sa loob ng Eat Bulaga at iba pang issue na talagang ikinagulat ng marami. Sa isang interview, inamin ni Anjo na ang issue sa pagitan ng Tape Inc. at Eat Bulaga ang naging dahilan niya para magsalita ng ganoon tungkol kay Senator Tito Soto. Matatandaang dating host si Anjo ng nasabing noontime show pero nawala na ito bilang host noong kasagsagan ng pandemya. 21 years din naging bahagi si Anjo ng nasabing show. Kaya naman matapos ang mga revelasyon ni Anjo sa nasabing vlog, sinabi niya na maraming trolls di umano ang umatake sa kanya. Dagdag pa niya, politikal ang issue ng mga naging pahayag niya at banat kay Tito Soto na ayon sa kanya ay kaalyado ng administrasyon ngayon. Sa pamamagitan ng isang live stream, sinabi ni Anjo na isa siyang DDS o supporter ni Vice President Sara Duterte. Doon ay ipinahayag ni Anjo ang pagkadismaya niya lalo na sa issue ng flood control. At dahil dito, sinabi niya na ang trolls ng Eat Bulaga ang patuloy na umaaway sa kanya. Pahayag din ni Anjo na kaya siya nagbigay ng tila pasabog tungkol kay Tito Soto ay bunsod na rin ng pag-atake sa kanya ng mga trolls. Pahayag ni Anjo, binlaugh ko si Tito Sen, sabi ko, Tito Sen, ayusin mo naman yung trolls mo. Kapag hindi tumigil yan, iaano ko yung mga chicks mo, nang babluff lang naman ako. Hindi ko naman akalain na buong Pilipinas, buong mundo, magkakagulo. Kaya naman maraming netizens ang tila naghintay sa mga magiging pasabog ni Anjo tungkol sa other woman di umano ng senador. Sa interview sa kanya ng PEP, inamin ni Anjo na nagkaroon sila ng pag-uusap ng mga kapatid ni Senator Tito na sina Vic at Maru, na ikwento niya na mainit ang naging usapan nila at pagpapalitan ng mensahe. Pero sa bandang huli ay nagkasundo din ang bawat kampo at sinabi ng magkaroon na nga ng ceasefire, kwento ni Anjo. Nag-usap kami kahapon ni na Bossing at Maru, mga kapatid ni Tito Sen, nagagalit sila. Nag-message sila sa akin. Medyo galit sila na naintindihan ko naman dahil syempre, kapatid sila. Sabi ko, binabanatan niyo ako, nananahimik ako dito sa vlog ko.
Hindi naman ako naninira, bakit ako ang binabanatan nyo? Kapag bumanat ang bashers, below the belt, sa kanilang pag-uusap ay doon sinabi ni Vic at Maru na walang trolls si Tito Soto. At sa bandang huli ay nagkaayos na nga sila. Pahayag pa ni Anjo, in respect naman, isa sa pinakamamahal kong kaibigan si Bossing dahil napakalalim ng pinagsamahan namin. Sobrang lalim, buti nag-reach out din si Bossing saka si Maru, kasi kilala mo naman ako, hindi ako palaaway. Hindi naman ako mapanirang tao, although, since nandito na ako sa bago kong trabaho na ako ay nagiging boses ng taong bayan, makakarinig sila ng masasamang salita kung ikaw ay masamang tao. Samantala, nagbigay naman ng pahayag si Senator Tito Soto na wala siyang planong patulan ang mga patutsada ni Anjo. Ayon sa kanya, hindi ko napapatulan. Huwag niyong pansinin at nagpapapansin yan, pati ba naman showbiz at paninira papatulan natin. Itaas natin ang level ng Senate Press, samantala, hati naman ang reaksyon ng mga netizens sa ginawa na pagsasalita na ito ni Anjo. Okay guys, nakita naman po natin, no? Ayon po dito sa April po ng The Philippines Entertainment News. Anyway, mukhang boses AI po ang ginamit dito talaga. Pero marami po, puno na po ng yung internet ngayon ng usapin patungkol po dyan sa pagsasalita po ni Anjo ng pagiging pro-China o DDS niya, no? Sana sabi po natin ng tahasan na kapag ka DDS ka ay karaniwan na po ay pro-China ka, no? So ito pong si Anjo, makikita po natin kung totoo po, tunay po na sinabi niya siya ay DDS, malalaman po natin na pwede po natin tanggapin na siya po isang pro-China. Bakit kanyo, di ba? Sino bang Duterte ang hindi pro-China? 'Di ba? Lahat nga po ng kaalyado ng Duterte walang komento patungkol sa China, palaro-laro, pasayaw-sayaw. At batay po sa mga maririnig po natin, marami pong pakawala ang China, especially po sa laban sa WPS. Wait lang actually guys, pinopost ko yung saglit yung video ko, no, na recording. Hindi ko lang kung saan tayo naputol banda. Anyway, bago po tayo magtapos, simple lang po yung pinag-uusapan po natin, no? Kung akin pong matatandaan, yung huli kong sinabi ay patungkol po sa pagiging pro-China. Ito pong si Anjo Iliana, kung siya po yung tunay na DDS na po talaga, pwede po natin siya i-take, kilalanin as isang pro-China. Isa pong makabagong uri ng mga nagtatrader po sa bansa, no? Tahasan po natin sinasabi yan, no? Kahit walang deklarasyon po yun, 'di ba? Kasi sino ba namang DDS, sino ba namang pro Duterte ang magsasabi na siya po'y hindi pro China? Sa nakaraang pong video na in-upload po natin, itong mga nakakaraan, yung pagkamatay po ng anak ni Kuya Kim Atienza, makikita po natin, isa po sa naging issue po doon ay yung mga DDS. Matitindi po sila bumanat at magsalita sa mga tao. Ayaw nila na kukontrahin mo sila. Sila po tila mga kulto na gusto ay sundin ay ang kanilang mga gusto na lamang. At isa pa, hindi po nila maunawaan na yung pagiging pro-China ay hindi makatwiran, hindi po makatarungan. Wala pong hustisya doon. Alam po natin kung gaano nagdodomina ang China, kung gaano kasama po yung estilo po nila sa larangan ng politika, pagdo-dominate sa maraming bagay, no? At maganda na nga lang po natin pwedeng makita sa kanila yung mga produkto na mura, 'di ba? Anyway, marami po tayong pwedeng pag-usapan diyan, pero magkahiwalay na bagay po 'yun, no? Lagi po nilang iniuugnay 'yun ng mga DDS, mga pro-China, yung mga patungkol sa gamit, no? Sabi, wag ka na daw bumili ng gamit. Hindi yun yung usapin doon, no? Ang usapin dito yung kanilang pamamaraan. So ibig sabihin, kapag may kapangyarihan ng China sa mga produkto, dapat silang sambahin, dapat silang sundin kahit mali,
So, common sense po yun. At yan po yung nakikita natin kay Anjo Iliana. Kung siya po'y talagang pinanghahawakan ng siya po'y anti-administrasyon, siya po ay anti-government na ngayon, ano po ba? Anti lahat dahil pro DDS na. Kung yan po talaga ang kanyang kalagayan, pangit na po yung kalagayan po na yan. At kung siya po ay marami pong below the belt na binanggit, sinabi patungkol kay Tito Sen, siya po dapat nga po talagang bigyan ng pero siguro pakisama na lang din ng TVJ sa kanya, no? At ng iba pang mga tao, hindi po siya hinayaan na lang po siya. Pero tingin ko nakatikim ng po ito, no? Natakot po. Mag-iingat-ingat po yan, malamang sa kanyang mga susunod po na vlog o live, 'di ba? Kasi masyado po siyang gumagawa ng ingay. Hindi naman porket, 'di ba? Lahat naman po ay nangangailangan, 'di ba? Iba nga kinukumpara po siya kay tawag po dito, kay Jimmy Santos, no? Maigi pa nga daw po si Jimmy Santos, nagtataga sa mga vlog. Ito po, yan po yung ginagawa, yan po yung pamamaraan na nakikita niya. Hindi natin alam kung may lagay ba ang China sa kanya, 'di ba? Kasi marami pong misinformation po ang naglilipana po ngayon. Pambanat sa gobyerno, destabilization ba? May paalala pa po yung AP chief natin na nag-umpisa na nga yung gera talaga kung tutusin, pero hindi pa literal na gera, kundi laban ng disinformation, fake news, paninira, destabilisasyon sa ating gobyerno. Anyway, ito po sa usapin ni Anjo Iliana. Ano pong masasabi mo? Tsaka siya po kaya ay talagang baliktad na ang kanyang isipan sa paggawa ng katwiran, o nag-iisip-isip naman po siya sa tingin ninyo? Marami po kasing usapin na sa kanya ngayon na negatibo, simula nang siya'y tila lumabas na siya po yung DDS. Ikaw, ano masasabi mo? Comment down below, pag-usapan natin sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. See you ulit sa susunod na video.